And here's the set of toys na re-review natin for today. This is the Ghostbusters Plasma Series, si Dana Barrett. And we also have here Vince Clortho. This one is a buff na pwede nyong mabuild pag nakompleto nyo yata yung buong series niya. And we have here dalawang piraso naman ng Gozer. I think itong Gozer na to is yung parang naging full ghost mode na ni Dana Barrett. I'm not sure, please correct me if I'm wrong. Parang yun lang nare-recollect ko sa memory ko. Si Sigourney Weaver is naging ganito siya. Pa-comment na lang kung alam niyo yung nangyari within the movie. Now, nakuha ko itong buong set na to na loose na. Actually, set ko siyang nakuha as in all 4 figures na to. So, as is na talaga yung mga conditions nila. So, first na lang siguro, check muna natin itong Gozer natin dito. And pareho lang naman sila. Yan, no? Wala lang box talaga silang dalawa. So, check muna natin tong isang Gozer natin dito. Yan, parang dilat talaga yung mata niya dito. Then yung hair niya, okay din naman. Okay din yung texture. Medyo may paint chip lang yung sa atin, pero understandable kasi loose na nga yung figure natin. Okay, so para sa kanyang articulation, yung head niya na-rotate 360. May look up siya na ganyan, which is good. And look down na ganyan. Ganda. Meron siyang Creed moment. Ang taas. At parang ratcheted pa yung shoulder niya dito. Naro-rotate siya, 360. Next, articulation niya dito sa elbow, naro-rotate. And yung kanyang elbow bent, ganyan. Ganyan ang straight, and then ganyan ang fold. Kamay niya, naro-rotate din, 360. And then, na-fold din ng ganyan. And na-up din na ganyan. Next, articulation niya dito sa upper torso niya. Pwede mo ma-up ng ganyan and ma-bend pa ng ganyan. And may wiggle din siya na ganyan. After nun, dito na sa mismong abs niya. Yan, pwede mo ma-bend ng ganyan. Yung sa may abs niya. Talaga siyang zombie which is good. Ang ganda rin. Tapos ratcheted din yung dito sa part niya na yan. After nyan, yung kanyang Van Damme split. Hanggang ganyan lang yung pinaka-split niya. And yung high kick niya, kasi yung medyo nagsaside na yung kick niya. High rotation, meron. And then yung kanyang knee bend, double jointed yung kanyang knees, which is good. Yung next niyan sa paa, may up siya na ganyan. And down na ganyan. And of course, naro-rotate din. Yan. As you can see here, dito sa naka-clamshell pa natin, meron siyang parang mga accessories dito . Ito yung mga kasama niya doon. And kasama doon yung parang pinaka-kamay niya. Try natin ilagay ito. Pop off lang natin siguro yung kamay niya dyan. Yan. And then, nalagay natin to. Ganyan. Yan, no? Para na siyang si Magneto. Pero ang ganda. Soft rubber na itong parang power effect niya dyan. Ganda rin ganda rin. Ganda rin. Nice. So ito yung ating Gozer. Next, check na natin dito yung ating buff na si Vince Clortho. Yan. Nabuo na siya. As is ko na rin siyang nakuha. Check natin yung pinaka-details niya. Ganda ng face. Okay. Nakakatakot. Parang ang ganda niyang i-repaint. Tapos lagyan mo pa ng mga konting gradient, no? At iba pang colors para talagang mas mag-pop out yung pinaka-texture ng skin niya, yung iba pa niyang details, ganda. At least yung nails niya is painted na. Yan. Yung tail niya, soft rubber. Cute ng tail. Sa taas. Yan. Nice, nice. And para sa articulation niya, yung mouth niya, first now open yan. Ganyan ang itsura ng mouth niya. Nakakatakot din. Yung loob ng mouth niya, yan, painted na rin yung mga teeth. Even yung horn niya dito is rubberized. Yan. So, malambot. And yung head niya, na-rotate. Then, may up siya ng ganyan and down ng ganyan. Yung arms niya, meron din siyang arms wide open. Ganyan. And then, of course, na-rotate 360. Next niya, dito na sa pinaka-elbow niya. Ganyan ang straight. Ito naman ang fold niyan. Yan. And of course, na-rotate din 360. Sunod niyan is dito na sa pinaka-paa niya. May up ng ganyan and may back ng ganyan. So, na-up and down din itong pinakapaa niya. And of course, naro-rotate din 360. After niya, dito sa body niya, wala na siyang any articulation dyan. Next is sa pinaka-legs niya, naro-rotate 360. And yung pinaka-back legs niya, may konting wide open lang na ganyan. After nun is dito sa parang portion na to, sa taas ng paa niya, pwede mong ma-straight ng ganyan and pwede mo ma-fold ng ganyan. Which is good. Ganda. Tapos of course, naro-rotate din yan. 360. Sunod lang din sa paa niya. Straight na ganyan and up na ganyan. So up and down din yung sa paa niya. And of course, naro-rotate 360.
Itong parang buto niya dito, soft rubber din naman. Buntot niya wala nang any articulation, soft rubber lang talaga. Now, let's check na dito si Dana Barrett. Yan yung kanyang packaging. And wala na dun yung buff. Ito yung sa side, sa kabilang side. Yan. And dito sa likod, yung build a buff lang natin. Makikita nyo dyan. And of course, yung iba pang characters na makukuha natin dito sa line na ito. Ibaba, wala na. Window lang din. And sa ilalim, barcode and stuff. Pag na-unbox natin siya, may parang clamshell din pala siyang kasama. Same lang pala ito dito. May kasama pa siyang backdraft dito na parang mga blueprint. Actually, red print. Kasi color red eh. Na mga proton pack nila and yung kanilang Ecto 1. Pag natanggal natin siya sa kanyang clamshell, check natin yung pinaka-details muna niya. Ang ganda. Parang pang apostolic yung kanyang damit. Check natin yung pinaka-main details ng face. Yan. I wish there was more parang expression pa sa mukha niya. Rather than ganyan, parang gulat lang din siya. Pero gusto ko yung hair ha. Maganda yung pagkaka parang medyo wavy curly nung hair niya. Okay, kamukha naman ni Sigourney Weaver kahit papano. Okay, the jawline and everything. Yan pa, yung dress niya. All rubber na itong pinaka whole dress niya. Okay, so para sa kanya, ang articulation, yung head niya na-rotate 360. May up and down pa siya ng head, pero yung up niya kasi, well, hindi kasi soft rubber yung hair niya. Kaya ang tigas tuloy. So, hindi siya gaano makapag-look up kasi humaharang na hair niya sa likod. Meron siyang creed moment para sa kanyang arms wide open, ganyan. Yan. And of course, na-rotate yan 360. Sa elbow, ganyan ang elbow bent. And then, ganyan pag straight. Yan. And of course, na-rotate din yan 360. Medyo mahirap hanapin kung saan yung bent nung pinaka-elbow niya. So, yan siya, na-rotate yan 360 and up and down din na ganyan. Next articulation niya dito na sa kanyang abdomen, so pwede siyang mag final countdown dyan 1, 2, 3, 4 and of course may swivel din ganyan and na-rotate yan 360. Dito na sa kanyang legs, well of course medyo mahirap siyang mag Van Damme split kasi hindi ganun kalawak yung space dito sa pinaka dress niya. So hanggang ganyan lang yung pinaka split niya. And yung high kick niya dito sa may slit, hanggang ganyan lang din kataas. Back kick halos wala. And of course, naro-rotate yung sa may thigh part niya. Yung knee bend niya, double jointed naman, which is good. Ayan, no? Maganda-ganda yung kanyang knee bend. And after niyan, dito na sa pinakapaa niya, naro-rotate 360. And may up na ganyan and down na ganyan. Now, para sa height ng each figures natin dito, itong mga gozers natin, stands, wala pang 6 inches. Almost 6 inches lang. Mga 5.75, mga ganon. Si Dana Barrett, si Sigourney naman, ito yung 6 inches. Yung doggy natin dito is around, well, depende yun sa tayo nyo sa kanya. Pero yan, sa pinaka-stand niya is 5.5 inches and yung haba naman niya hanggang sa tail to head is around 6.5 inches naman siya. Maganda niyan, i-compare pa natin yan sa iba pa nating figures tulad ng ating Lightyear na si Buzz. Our knock-off version na Figma horse. Yan naman ang itsura niyan. Oh, works well sa ating Figma horse. Maganda yung scaling niya dun sa ating horse. We also have here our 3.75 Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. Our Godzilla X Kong, si Kong. Our Viking He-Man. Maliit siya, parang anak lang niya. Well, pwede na siguro. Marvel Legends Hulk. MCF Doomsday. And our AMK series na si Optimus Prime. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail itong mga figure natin na to, I think since nakuha ko siya ng nakaset price na, magbe-base na lang ako doon sa mga nakita ko before na naka-solo packs pa sila. Magbe-base na lang ako doon sa mga SRP nila, which is nakalagay naman dito sa tag. Ayan no, 1,299. Isa. And this one, of course, kasama na yung buff na yun. But of course, depende yan kung saan kayo makakuha tulad ko or makakuha rin kayo ng nakasave na. There you have it now guys. Yan na ang ating Ghostbuster Plasma Series set. And we have here nga dalawang Gozers, si Danny Barrett, si Dana Barrett, and our buff
Vince Clortho. So what do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, well, nakuha ko nga kasi siya nung naka-sale na and it's a good price na rin para sa buong set na to. But kung ako papipiliin kung bibilhin ko sila ng separate figures, wala pa naman ako sa Ghostbuster collection and I think parang wala pa ako gaanong gagawing human figures natin dito. Kung magkakaroon man ako ng interest sa mga set na to, malamang dito yon sa animalistic dog natin dito. I think ito ang pinakahabol ko. Yun nga lang, sad to say nga is naka-buff kasi siya, so hindi mo siya mabubuo hanggat di mo bibilin yung mga iba't ibang characters na included yung mga parts niya. Good thing na lang talaga at nakita ko nga itong naka-sale na to and kasama na itong build a figure natin dito ng buong set na. Sulit na rin talaga yung pagkakakuha ko sa buong set na ito.